Finally, Luffy sumali na sa labanan. Sinuntok niya sa muka si Im-sama. Tapos na ang flashback ni Brook. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1186. At ang title nga daw na itong paparating na chapter Once More. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing kaya daw pinatay ni Ganku itong si King Ruben para matapos na ang gera sa Esperia Kingdom. Kumbaga similar nga sa rason ni Loki kung bakit rin niya pinatay itong tatay niyang si Harald. Sinakripisyo nilang dalawa ang isang buhay para sa mas nakararaming buhay. Which makes sense kung iisipin natin. Dahil kung ang goal lang naman ng world government kung bakit nila sinugod itong Esperia Kingdom para patayin itong hari, tama nga namang patayin na lang siya ni Ganku kesa sa mas marami pang inosente ang mawawalan ng buhay. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing hindi pala talaga tatay ni Ganku itong si Ruben. Ang biological father nga daw niya itong mismong karakter na nakita natin in last chapter. Kinumpirma nga na isa daw itong Holy Knight. In fact i-reveal nga daw sa paparating na chapter na to na gaya kay Ganku na merong magkaibang mata. Ganito nga rin daw yung mata nitong Holy Knight na to na may pangalang Growlo. So sa mga nakapanood nga ng video natin patungkol sa darker side ng kwento ng One Piece, kung matatandaan nyo, tinalakay nga natin itong patungkol sa sitwasyon ni Queen Candle at sa posibleng pangre-rape sa kanya ng isang Holy Knight. Nag-come up nga tayo sa theory na to dahil sa ginawa na ito recently lang ng world government, specifically kay Genie 14 years ago, kung saan ni-rape din siya na nagbunga ng anak niyang si Bonnie. So ang siste nga yung nabanggit ni Brook na unang pagsugod ng world government sa Esperia Kingdom, dito nangyari yung pangahalay kay Candle. Ang clue nga natin itong sinasabing na bedridden daw si Candle ng ilang buwan. At pagtapos ng moment na to, bigla na lang in-announce ni Ruben na pakakasalan niya na itong si Candle. Bali all along nga ganito pala talaga yung naging senaryo para ma-save sa kahihiyan itong si Candle at syempre hindi rin ito ma-down sa ginawa sa kanyang kababuyan ng world government. Inako na lang ni Ruben itong anak ng Holy Knight kay Candle na si Ganku. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing bigla daw inatake ni Ganku itong si Brook at sinaksak ito sa ulo. Pagtapos nga daw ng moment na to umalis na si Ganku kasama itong world government sa Esperia Kingdom. So it turns out na itong nakita nating marka sa ulo ni Brook sa flashback niya 52 years ago kasama ang Rumbar Pirates, mismong si Ganku pala ang may kagagawan neto. Noticeable nga itong sugat niya na to. Pero dahil nga sa alam naman natin kung gaano chini-cherish ni Ganku itong si Brook, malamang sa malamang sinadya niya talagang hindi patayin itong si Brook at iwan lang ito ng marka sa ulo para ma-please itong tatay niyang Holy Knight. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing na survive naman daw ni Brook itong pagtaga sa kanya ni Ganku. Pero yung pangyayari nga daw na to nagdulot ng sobrang trauma para kay Brook. Umabot pa nga daw sa point na kinukumbinsi niya yung sarili niya na lahat daw ng nangyari sa Esperia Kingdom pawang panaginip lang. So nasa in denial stage nga itong si Brook sa moment na to, which is hindi naman din natin siya masisisi dahil nga sa halos siya na ang nagpalaki kay Ganku hindi nga siya makapaniwala na magagawa na itong patayin yung sarili niyang tatay na si Ruben. Nakita rin naman natin all throughout sa flashback na to ni Brook na never siyang na-down o nagiging negative. Halos lahat nga ng moment na dapat ikalungkot niya pilit pa rin niyang ginagawang ngumiti at maging positibo. Kaya naman itong trauma nga na naramdaman ni Brook talagang understandable. At yes, dito na nga daw nagtatapos itong flashback ni Brook. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing babalik na daw yung scene sa labang Loki at Imu. Kung matatandaan nyo sa huling paghaharap ng dalawang to still na nagpapalitan pa nga rin sila ng mga atake. Bali sa pagpapatuloy nga daw ng laban na to bigla raw nagkwento itong si Imu ng patungkol sa ilang mga pangyayari na naganap during Void Century. So ito nga yung pinaka-excited na akong malaman sa chapter na to. Ano kaya itong mga nabanggit ni Imu patungkol sa Void
Void Century. Dahil as we all know sobrang konti pa nga lang ng knowledge natin patungkol sa Void Century. Fragments pa nga lang yung impormasyon na alam natin. Kumbaga yes, alam natin yung surface na istorya, which is nakatira si Joy Boy sa Ancient Kingdom. At later on napagdesisyonan ng 20 Kingdoms na magsama-sama para patumbahin siya. At nagtagumpay naman sila. Matapos nga nito dito na sila nanirahan sa Merijoa at binuo itong world government. Pero itong mga impormasyon nga na to napakababaw pa lang. Gusto nga nating malaman yung rason. Rason kung bakit nagkaisa itong 20 Kingdoms. Rason kung bakit nila gustong pabagsakin itong si Joy Boy. At rason kung bakit sa taas ng red line nila gustong manirahan. Sana nga makakuha tayo ng kahit na konting kasagutan lang sa mga tanong na to sa chapter na to. Since nakaka-excite ngang i-analyze itong part na to. At ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing sa pagtatapos daw ng chapter na to dadating na si Luffy sa battlefield. Masasaksihan nga daw ni Luffy yung patuloy na paglalaban ng dalawang to. Nang bigla na lang daw umatake itong si Luffy. Sinuntok nga daw niya sa muka itong si Im Sama. Similar nga daw yung mangyayari sa moment kung saan sinuntok din ni Luffy si St. Charlo sa Sabudi Archipelago. Bali ito na nga yung pinakahihintay natin. Itong paghaharap ng bida natin na si Luffy at itong posibleng final villain na si Im Sama. Naniniwala nga ako na itong laban na to mabibitin tayo. Kaya hinanda ko na yung expectations nyo para sa susunod na chapter. Dahil nga sa nabanggit ng mga Gorosei na may consequence daw itong pag-alis ni Imu sa Merijoa papunta sa Elbaf, malamang sa malamang na magka-come into play na itong part na to. At posibleng umalis na lang kaagad itong si Imu sa Elbaf. Besides gaya nga ng nabanggit ko hindi 100% itong si Imu. Since nakita nga nating nanghihina na siya paglapag pa lang niya sa Elbaf. Meaning hindi rin natin pwedeng i-judge na mahina pala itong si Imu dahil lang sa nakasabay sa kanya si Loki sa labanan at nasuntok pa siya ni Luffy. Pero as usual kilala naman natin itong si Oda. Malamang magbibigay siya ng konting patikim sa kung ano ang posibleng makita natin sa final war once na magharap na talaga itong sila Luffy at Imu. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1186. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin, wag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!